Ridon, ano bang bearing ni Terry Ridon sa sistema ng politika sa Pilipinas? Wala. Kadalasan nga, yan ay personal, allegedly, ay personal ang kanyang dahilan. Katangahan din naman niya, hindi ba? Binigyan siya ng pagkakataon ni dating Pangulong Duterte na katawanin ang mga mahihirap. Pero anong ginawa niya? Ala siyang naipakitang magandang resulta ng kanyang pagwawaldas ng salapi ng taong bayan. Kaya sinibak sa pwesto. From there, nagtanim ng sama ng loob yung mama. Ay, walang haya. Ikaw pa may gana magtanim ng sama ng loob. Kundi ka ba naman tanga at kalahati? Di ba ba? Alas 5:02 ng umaga. Anong tawag dito? Si Ridon ay Terry Ridon, Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro. Ng Bicol Saro. Alam mo, dapat yung mga ganyang doble-doble na yung doble-doble na yung party list. Dapat isa lang. Parang di nagkakagulo-gulo, di ba? Meron ka ng Ako Bicol, tapos may Bicol Saro pa. Doon na tayo sa Ako Bicol. Si Ridon ho ay nagpahayag ng kanyang pag-asa o umaasa siya na magkakaroon daw ho ng fair trial sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nako, ay problema yan. Problema yan sa panig ni Terry Ridon. Ay kilala naman ninyo, hindi ba? Kung hahatiin mo sa porsyento yung kanyang dahilan ng pagkontra kay VP Sara at yung kanyang 80% ng kanyang pagsang-ayon dito sa impeachment trial na ito or pag-impeach kay VP Sara, alam naman ninyong personal ang dahilan niyan. Hindi naman politika. Dahil sabi nga, ano bang nagagawa? Politically, ano bang bearing ni Terry Ridon sa sistema ng politika sa Pilipinas? Wala. Kadalasan nga, yan ay personal, allegedly, ay personal ang kanyang dahilan sapagkat nais niyang maghiganti. Dahil katangahan din naman niya, hindi ba? Binigyan siya ng pagkakataon ni dating Pangulong Duterte na katawanin ang mga mahihirap. Pero anong ginawa niya? Ay bumiyahe ng bumiyahe, gastos ng gobyerno, pero wala naman siyang naipakitang output. Ala siyang naipakitang magandang resulta ng kanyang pagwawaldas ng salapi ng taong bayan. Kaya sinibak sa pwesto. From there, nagtanim ng sama ng loob yung mama. Ay, walang haya. Ikaw pa may gana magtanim ng sama ng loob. Kundi ka ba naman tanga at kalahati? Di ba? You were given a chance. Ay kung sa akin napunta yung pagkakataon na yan. O kaya kay Seb. Di ba? Ay palagay ko hindi nila aaksayin ang pagkakataon niya na tumulong sa kapwa niya mahihirap. Unfortunately, hindi mahirap. Ewan ko kung mahirap dati itong si Terry Ridon. Mukhang galing din naman yata ito sa yaman. Kaya hindi niya alam. Wala sa kanyang ulirat. Ang maglingkod para sa taong bayan. Tapos ngayon siya pang may gana na, okay lang. Tama naman, sana nga ay magkaroon ng fair trial, laban kay VP Sara. Kasi kapag naging parehas ang pagdinig na yan at ang trial na yan, maraming mga congressman ang manginginig ang buto at laman. Diba? Kasi alam naman ng marami, hindi ho yan may tatatwa. Na kaya ayaw nitong mga ito, marami ang mga kontra at gustong maging ma-impeach itong si Sara sapagkat kapag ito ay naging presidente, ay maniwala ka, marami talaga ang babalikan at kakasuhan. Hindi benggansa yun. Base sa pagkakakwento sa amin, kasi hindi ko naman kilala talaga yung mga yan, base sa pagkakakwento, si Sara Duterte hindi naman bengatibo. Hindi naman personal. However, pero pag may kasalanan ka sa batas, ay teka muna, pag kailangan kang kasuhan at ipakulong, ay kailangan mong magbayad sa batas. 506. Hanggang ngayon ba naman ay ipinipilit pa nitong mga tao na ito na tumakas si Bato sa Senado?
Ang sinasabi ng Senado ay anong dahilan para tumakas si Senator Bato mula sa Senate? Sapagkat ala naman siyang kaso sa Senate. Ala naman siyang hindi naman siya na-contempt para makulong. Walang ganon. Walang warrant of arrest para idetine at pigilin habang buhay etong si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Tingnan mo ha, saan ba nakakulong ito si Carly Diskaya? Sa Senate ba? Si Diskaya. Diba si Diskaya ay nasa Senate, nakakulong kasi may kaso. Diba ga? Pero si Bato, alang kaso? Anong kaso ni Bato? Kaya karapatan niyang umuwi. Galing sa Senate. In fact, tinulungan nga siya ng Senado para makaiwas doon sa mga gustong kumidnap sa kanya. Oo. Bakit nagmamadali? Hindi siya tumakas sa Senado. Ha? Sabi na rin mismo ng otoridad ng Senado. Hindi siya tumakas sa Senado. Ang tinatakasan niya ay yung mga gustong kumidnap sa kanya. Dahil even the Senate, hindi naman kinikilala yung ICC na yan, yung warrant of arrest na yan. Sapagkat kailangan munang tapusin ng lahat ng kaso na yan dito sa Pilipinas. At saka kung talagang hindi na kaya, the ICC should be the court of last resort. Pag hindi kaya dito sa atin, or kung ayaw, dalawa lang option. Pag hindi na kaya ng ating sistema ng hudikatura, ay di isuko sa ICC. Or kung ayaw litisin ng administrasyon ang kaso ni De La Rosa dito sa Pilipinas. Anong option yun? Nasa ikalawang option ngayon. Ayaw nila dito. Tanong, bakit? Mapapahiya na naman sila. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Kasi una, di ba ga? Kumpara doon sa kanilang mga binibintang na libo-libo, wala naman silang napatunayan, libo-libong namatay sa EJK or yung tinatawag na extrajudicial killing, wala naman silang mapatunayan. Di ba ga? At even ICC, ang sinabi lang is 35 counts of a crime against humanity. Ba't ganun? Di ba ga? Kaya kung tutusin nga, sabi nga nila, yan 35 na, hindi man yung crime against humanity. Kasi kung yung 35 na yan ay crime against humanity, hindi dapat lahat ng mga gumawa ng kawalang hiyaan ay dapat ay may kaso sa ICC. Pero hindi naman. Ito dapat, kaya lang, hindi tayo kasali sa ICC ngayon. Pero kung tutusin, itong si Bongbong Marcos, dapat kasama yan. Sa dami ng namatay dahil sa pagbaha. Di ba ga? Ewan, saan tayo pupulutin. But this time, ang dapat nating pakinggan ay ang sinasabi ng batas. Hindi ako abogado, pero nagkalat sa social media ang nilalaman ng batas may kaugnayan sa usapin na ito. Hindi ba ga? May kaugnayan sa usapin na ito. At pilit lamang itong inililiko sapagkat utos ng bangag na administrasyon Otherwise, kayo na mga appointee ng presidente, tanggal kayo sa pwesto pag hindi kayo sumunod. Tama, mali? Hindi ba ga? Ganun lang yun. Ako nag-appoint sa'yo, pag hindi ka sumunod, hindi tanggalin uli kita, palitan kita ng bago. Di ba? Yan, tingnan ninyo. Di ba ga? Ay si Dison. Si Dison, nandyan ngayon. Hindi matanggal-tanggal. Bakit? Kasi pinagtakpan niya yung anak niya doon sa Ilocos Norte. Di ba ga? Yun. Ganyan. Kaya scratch your back so you scratch mine. Ganun lang yan. Di ba? Bueno, 5:10 in the morning.